Magandang araw mga ka-Express Info. Noong nakarang linggo, naganap ang isang masakit na pangyayari sa basketball career ni Kai Sotto. Natamo niya ang isang injury na nagdala ng matinding hamon sa kanyang paglalakbay bilang isang atleta. Habang si Kai ay nakikipaglaban sa sakit at panghihinayang, si AJ Edu naman ay nasa 908 km ang layo, abala sa paglalaro para sa kanyang kupunan sa Happiness Arena laban sa Yokohama. At ilang araw matapos ang insidente, kinumpirma ng mga doktor ang masamang balita. Napunit ang ACL sa kaliwang tuhod ni Kai, dahilan upang hindi siya makapaglaro. Sa social media, ibinahagi ni Kai ang kanyang saloobin. Pinakamasakit na simula ng taon. Marahil ito na ang pinakamadilim na araw ng aking basketball career nang malaman kong napunit ang aking ACL. Ang hirap tanggapin. Samantala, labis ang kalungkutan ni AJ Edu nang marinig ang balita tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid sa basketball. Labis akong nag-alala para sa kapatid ko. Nang nalaman ko ang diagnosis, sobrang nalungkot ako. Sabi pa ni AJ Edu, napakahirap tanggapin. Alam kong maganda ang tinatakbo ng season niya, kaya nakakapanlumo talaga. Sa kabila ng magkaibang sitwasyon, parehong mahusay ang ipinapakita ni Kai Sotto at AJ Edu sa kanilang mga kupunan sa Japan B-League ngayong season. Si Kai ay naglalaro para sa Koshigaya Alphas na may average na 13.8 points, 9.6 rebounds, and 1.1 blocks bawat laro. Samantala sa AJ Edu naman, mula sa Nagasaki Velka ay nagtala ng 5.6 points, 5.6 rebounds, and 1.5 blocks kada laban. Makikita ang kanilang epekto hindi lamang sa statistika kundi pati na rin sa depensa at overall presence sa court. Gayunpaman, ang injury ni Kai ay isang malaking dagok sa kanyang momentum ngayong season. Ang kwento ni AJ Edu ay isang inspirasyon para kay Kai at sa ibang atleta. Sa edad na 25 years old, ilang ulit nang dumaan si AJ Edu sa matitinding pagsubok sa kanyang karera dahil sa mga knee injuries. Noong 2019, sa unang laro pa lang ng Gilas Boys sa FIBA Under-19 World Cup, napunit ang kanyang ACL. At noong 2020, nasira naman ang kanyang meniscus. At noong 2021, napunit muli ang kanyang kaliwang ACL. Well, sa kabila ng mga sunod-sunod na injuries, hindi sumuko itong si AJ Edu. Sa halip, ginamit niya ang mga karanasang ito upang maging mas malakas. Ngayon, siya ay may mahalagang papel sa Gilas Pilipinas at matagumpay na naglalaro bilang isang professional player sa Japan. Patuloy akong nagtitiwala sa proseso at sa Diyos. Sabi pa ni AJ Edu, alam kong meron siyang magandang plano para sa akin, kaya kahit mahirap, patuloy akong lumalaban. Nang marinig ang balita tungkol sa injury ni Kai, agad na nag-abot ng suporta itong si AJ Edu. Bilang isang taong maraming pinagdaan ng parehong sitwasyon, alam ni AJ Edu ang bigat ng emosyonal at pisikal na hamon ng ganitong klaseng injury. Agad kaming nag-usap ni Kai. Sabi ko sa kanya na kahit mahirap ito ngayon, may liwanag sa dulo ng tunnel. Magiging mas malakas siya, hindi lang sa pisikal kundi pati na sa mentalidad. Pagbabahagi pa ni AJ Edu. Isa sa mga pinakamahalagang payo ni AJ Edu ay ang pananatiling matiyaga at magtiwala sa proseso ng paggaling. Ang pinakamahalagang maibabahagi ko kay Kai ay magtiwala sa Panginoon. Hawakan niya ang pananampalataya na may magandang plano ang Diyos para sa kanya. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Napagaling niya ako at nabalik ako sa basketball court. Naniniwala akong makikita rin natin ito sa buhay ni Kai. Ang kwento ni Kai Sotto at AJ Edu ay naglalarawan ng dalawang magkaibang landas tungo sa tagumpay sa basketball. Pareho silang bahagi ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong atleta na nagpapakita ng kahusayan sa international stage. Gayunpaman, ang kanilang mga kalakasan at contribution sa court ay sumasalamin sa kanilang estilo ng laro. Si Kai ay kilala sa kanyang kakayahang umiscore at mangingibabaw sa rebounding, samantala itong si AJ Edu naman ay isang depensibong haligi
na nagdadala ng matatag na rim protection para sa kanyang koponan. Sa murang edad, si Kai ay umaangat bilang isa sa mga pinakakapansing-pansing player sa Philippine basketball. Ang kanyang taas, athleticism at kahusayan sa opensa ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan laban sa mga kalaban. Ang kanyang mataas na scoring average ay patunay ng kanyang kakayahan bilang isang dominanteng offensive player. Bukod pa dito, ang kanyang rebounding skills ay nagiging susi upang masecure ang possession ng bola para sa kanyang koponan. Ang kombinasyon ng mga kakayahang ito ang nagdadala kay Kai sa spotlight, lalo na sa mga international competitions, kung saan siya ang nagiging simbolo ng pag-asa para sa Philippine basketball. Sa kabilang dako naman, si AJ Edo ay kilala hindi lamang sa kanyang defensive prowess, kundi pati na rin sa kanyang tibay ng loob. Sa kabila ng mas mababang scoring average kumpara kay Kai, ang kanyang contribution sa depensa ay hindi matatawaran. Ang kanyang 1.5 blocks per game ay patunay ng kanyang pagiging epektibo bilang rim protector. Ang presensya ni AJ Edo sa ilalim ng ring ay isang malaking pader na nagpapahirap sa mga kalaban na umiscore. Bukod dito, ang kanyang resilience sa harap ng sunod-sunod na injuries ay nagpapakita ng isang malalim na determinasyon na maging isang mas malakas at mas matibay bilang isang atleta. Ang relasyon ni Kai at AJ ay higit pa sa pagiging teammates. Ito ay isang brotherhood na nagtutulungan upang pagbutihin ang kani-kanilang laro. Sa kabila ng kanilang magkaibang estilo, ang kanilang kombinasyon ay nagiging malaking asset para sa Gilas Pilipinas. Si Kai ay nagbibigay ng scoring at rebounding, habang si AJ naman ay nagbibigay ng depensa at leadership sa court. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi balakid, kundi isang pagkakataon upang magtutulungan at maghatid ng tagumpay para sa bansa. Well, sa kabuuan, ang kwento ni Kai at AJ ay isang paalala na ang basketball ay hindi lamang tungkol sa individual na talento, kundi pati na rin sa contribution ng bawat isa para sa team. Ang kanilang mga kalakasan ay nagpapakita na ang tagumpay sa laro ay nagmumula sa balanseng opensa at depensa. Sa patuloy nilang pag-unlad, tiyak na mas marami pang tagumpay ang naghihintay para sa kanila at para sa Pilipinas sa international stage. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.